Ranger 3.2 engine. So, ang gagawin natin ng pasahod, diretso yan. So, peak. Manchuri, tsaka alam niyo yung ratio kung paano gagawin. So, paglagay natin guys, titingnan natin. Ayan, ibang-iba na kasi sa kanina. Oh. Diba? Oh, mabilis siyang matanggal kasi nga marami na siya. So, ang tip ko sa inyo guys, pag once na naglagay kayo ng crudo as pasakatin tatakpan yung oil na mayroong crudo. Tingnan nyo yun. Video ko ulit. Ayan na. Ayan. So, diretso na rin. Pagpalang araw guys, so meron tayong client na Ranger 3.2 engine. So, ang gagawin natin ngayon, turo ko sa inyo kung paano mag-flashing. Nagamit natin yung tatawag na, ayan, yung fuel diesel. Okay, so ano yung ilalagay natin na as a flashing fluid. So after natin before tayo maglalagay ng hot engine oil, ang gagawin natin, pa-flashing muna tayo gamit natin yung crudo. Okay, so papakita ko sa inyo paano nga simpleng mechanism kung paano gamitin yung mechanism ng tawag niyan yung fuel diesel as a flashing fluid na pwedeng gamitin sa engine. Pero dapat pag gagamit kayo ito, kailangan na bihasa kayo, medyo may alam kayo kasi kung hindi baka mag-cause ng sira. So kung hindi nyo alam, huwag nyo nang gayahin, okay? So sa mga magagaling lang ito guys, sa medyo mga marunong at saka may mga theory at may mga background about dito. So lagi ko nang ginagamit yan o lagi ko na rin sinasabi sa mga kliyente ko yan. Pero kailangan marunong ka talaga gumamit. Okay, so may mga ratio din yan siya guys, hindi mo siya pwedeng basta-basta lang na ilalagay yung kailangan meron kang sukat. Kasi kung wala kang sukat, magkakaroon diferensya yung unit mo, may posibilidad na masira yan, okay? So, kailangan bihasa ka. So, let's start. So, samahan nyo ko guys. Bukas tayo ng hood. Tayo ng hood. Saan din ito? Ito na. So, malaki tong unit guys. Okay, po muna. Yun. Okay, ang dami ng so lilinisan muna natin. So first step natin gagawin guys, nalinis ko na muna temporarily yung dumi. So napakadumi niya kanina, makapal yung alikabok. So ang gagawin natin ngayon, temporarily guys, ito magtatanggal tayo ng almost kalahati ng 50% ng kanyang fluid, yung old oil tanggalin natin. Mga 12 liters kasi itong Ford 3.2 na automatic transmission. So ang gagawin natin, magtatanggal tayo ng almost mga 6 liters lang or 5 liters na old oil. Tapos ilalagay natin tong kung magtanggal ka ng 5 liters, maglalagay ka ng mga 6 liters. Okay? So yan ang formulation para dito sa Ford na 3.2. Okay, so kailangan bihasa o kayo, warning lang, kailangan magaling po kayo o may idea kayo, may theory kayo about sa paggamit ito. Kasi kung wala kayong idea, hindi ko sinasuggest na gawin nyo ito. Okay? So, yun ang mga paalala guys. Wala kayong idea, hindi ko sinasuggest na gawin nyo ito. Okay? So, yun ang mga paalala guys. Okay, so apat yung bolt na dapat mong tanggalin. Number 14 yung ulo niyan. So, pag tinanggal mo na yung bolt, automatic malalaglag na yung pinaka-engine cover niya. Ayan. Pinaka-engine cover support. Ayan. So, lalabas na yung kanyang, ayun. Ito na guys, yung kanyang drain plug. So, tatanggalin na natin yung oil. Okay? So, kukuha muna ako ng pasahod. Tapos, number 14 guys, tanggalin na natin yan. Kukuha muna ako ng pasahod. Tapos, para hindi tayo madumihan. Okay, so salpak ko na yung guys, numero 14. Tapos, nalawagan ko muna. Balik ako pag nalawagan ko na. Okay, so ayan na guys, malawag na. Ayun. Malawag na. So kukuha, liging na siya So kukuha natin ng pasahod, diretso yan. So ayan na guys, so ang gagawin natin, kukuha tayo ng mga almost 5 liters. Wait lang, luwagan ko muna guys. Ayan na. Ayan na, okay, lapit na, labo. Okay, ayan na, bulwak na siya guys.
Pangit ng oil, oh. So estimate tayo ng mga estimate lang tayo ng mga almost mga 5 liters na siguro o 4.5. Okay. Estimate natin. Dami. Okay, so isarado na natin, guys. So estimate natin ito naman mga 4.5, okay na yan, or 5 liters pwede na yan. So check natin yung okay, so yun, mga 4 liters nga, 4 liters na nakuha. So tara, pulot natin. Okay, so nakuha natin, guys, mga 4 liters. So maglalagay tayo ng 5 liters. Almost isang galon nakuha ko. Sobra, mga 4.5. Estimate lang yan. Okay, so gawin natin, akit tayo sa taas. Tingnan natin doon yung yung kanyang level ng oil. Okay, so check natin, guys, yung level ng oil niya hanggang saan. Yun, may natira pang konti, di ba? Ayan, so punasan ko muna, tapos tusuklin natin. Okay, so ayan na, guys, malinis na. Ang gagawin natin, itutusuklin natin para malaman natin yung laman ng oil. Yan. So almost sagad talaga. So okay na yan. So ngayon maglalagay na tayo ng crudo para pamalit doon sa nawala. Okay, so wait lang, guys, kuha lang ako ng backup, kuha ako ng imbudo, tapos ilalagay na natin. Okay, guys, so mag-set up tayo, guys, ng funnel, imbudo. So okay, guys, ayun na. And then ang gawin natin, lalagyan natin itong crudo. Picture din para pang okay, so ayan. So ilalagay natin yung crudo. So ano ko lang, warning ko lang sa mga baguhan, huwag ito gagayahin kung hindi nyo po kabisado yung buong sistema, para may iwasan nyo po yung problema sa loob ng makina nyo. So dapat gagawa kayo nito, meron kayong background ng theory, tsaka alam niyo yung ratio kung paano gagawin. So paglagay natin, guys, titingnan natin yung level na dipstick. Okay, so check muna natin kung gaano siya dami. Bunutin natin to. So punasan mo yan, tapos salpak mo ulit, and then check the level. So kulang pa, so dagdagan pa natin. Diesel po ito, crudo. Okay. Then check natin yung level. Yun, medyo basa na. Ayan. So nandito na yung crudo. So dagdagan pa natin, guys. Halos maubos yung kulan. Maya tayo, maya. Ubusin mo yan? Ano sa libid ng nyo? Ha? Wala nang asiti yan. Meron pa. Hati, 50% crudo, 50%. Last. Yun. So okay na, guys. Hanggang dito na. So tama na yan. So gawin natin. Gawin natin to. Tapos tatakpan natin. Slice. Natin. Pagkatapos takip, tap-under natin. Okay, so natakpan na natin. Ang gawin natin, papanda natin yung makina. Saring atay. Okay, guys. Susi. Susi. Ayun. So paanda rin na natin, guys.
Okay, start the engine. Yan. So, RPM mo lang, na mga naka-idle lang siya ng normal. Tapos mga ilang minutes or 1 minute, 2 minutes. Para makalat yung fuel doon sa loob ng buong mechanism ng engine mo. So, kailangan na papakiramdaman mo yung andar ng engine. Okay? So, 70 km to empty. Malapit na pala mag-empty to. Okay lang yan. Okay. Okay. Yun. Tapos i-idle natin guys. Ganyan lang siya kasimple. So kailangan na meron kayong idea talaga kung paano. Tapos papatayin nyo na naman yung makina. Okay. Tapos wala pa. Tapos i-start nyo ulit. Lakas lang. Okay, tapos patay. Tapos check natin yung level ng lipstick kung kumusta yung oil nya. Baka mo ba? Huwag mo yan. Huwag mo yan. Okay, check natin guys yung itsura ng oil dito. Ayan, diba? Medyo naglinis. So, yun na yung proseso na ginawa natin. So, yan. Sige, pagkakapag kasi Diba? Naglinis ang konti. malinaw. Medyo malinaw ako. Tapos buksan natin ito. Silipin natin yung ilalim. Sa loob. Ayan, kita nyo diba? Medyo naglinis talaga yung loob ng kanyang mechanism. Kasi nga, naglagay tayo ng fuel, diesel. And then, for the last time, padalin natin ng, isa-tuloy natin. Tapos, tara. Balik ko muna to. Okay. Start natin guys. Tabo. Yan. So, ganyan na kasimple. Kami ang konti, papatayin mo na yan. Mga ilang seconds, bilang ka lang 1 to 20. Okay na yan, patayin mo na. Pagkatapos mong mapatay, i-drain na natin. Okay? So, i-RPM ko lang. So, okay na guys. So, patayin na natin. Okay, so gagawin natin, mag-drain na tayo. So, okay na siya. Gagawin mo, bubuksan mo ito. Ayan. Buksan, tapos i-drain na natin yung sa ilalim. Okay? So gawin natin yung magdi-drain na tayo ulit. So tapos na tayo mag warm up ng makina. So magdi-drain na tayo. So luwagan na natin ito ulit guys. Ayan. Ayan, luwagan na natin yan. So tatanggalin na natin yung lumang yung fuel na nilagay natin dun sa loob. Tingnan natin yung sobrang lapot na yan. Okay, so pang sahod. So tanggalin na natin guys, mag-drain na tayo. So tingnan nyo yung tinanggal ko na yung ano. Pero kita nyo, yung viscosity ng fluid, ibang-iba na kaysa kanina. Oh, di ba? Oh, mabilis siyang matanggal kasi nga marami na siyang fuel eh, marami siyang crudo. So tingnan mo yung agas niya, parang tubig. Ayan o, parang tubig, di ba? Ayan o, tingnan nyo. So ibig sabihin, na-flashing niya, natanggal niya yung mga dumi-dumi doon. Tingnan mo kung umagas o talaga, di ba? Kita mo, mabilis siyang matanggal yung dumi sa kamay mo. Ayan o. Kunta yung hindi mo nilagyan ng flashing fluid na fuel, hindi siya ganito. Ayan o. So mabilis siyang malinis. Pwede ka maghugas. Ayan o. Oh, kita nyo? So ganun siya kalupit. So advice ko lang, kailangan marunong talaga kayo sa formulation. Ano? Di ba malinis yung kamay ko. Okay, so hahayaan natin yan mag-drain hanggang maubos yung sa taas.
Okay? So, balik tayo sa taas guys. So, gabi na kasi yung mga alas 10 na yata ngayon. Pagkatapos natin maglagay ng ano, ito na ilalagay natin. Full treatment tapos shadow oil. So, mas malupit, di ba? So, check natin yung engine. Ayun oh, malinaw, di ba? Malinis. Makintab. Okay, so balik tayo guys. Huwag na konti pag naubos yung pag-drain. Tapos maglalagay na tayo ng shadow oil. Tsaka after that maglalagay tayo ng full engine treatment. Okay? Okay, so ang tip ko sa inyo guys, pag once na naglagay kayo ng crudo as flushing fluid nyo sa loob ng inyong makina, so ang gagawin nyo dyan, after nyo patayin yung engine, so i-drain nyo yung automatic yung drain plug, tanggalin yung drain plug, i-drain nyo na yung old oil. So ang gagawin yung sistema dyan, hahayaan nyo siyang mag-drain ng talagang mawatanggal talaga yung mga hulog talaga ng mga old oil, especially yung gapang ng crudo sa loob ng makina. So much better nga kung halimbawa mag-drain kayo almost mga 3 hours or 4 hours. Kahit mga 5 hours mas maganda yon kasi talagang simot talaga yung lahat ng dumi dyan sa engine mo. Bagsak lahat yan guys. Yan ang pinaka the best technique na to. Okay, so after mo maglagay naman maglagay ng crude oil, fuel, diesel as a flushing fluid, so wala na yon, matatanggal na yung lahat ng dumi doon, mga oil sludge, lahat ng mga nakakapit doon sa engine wall na mga old oil. So ang mangyayari yan, nilinis na yung makina mo, magpuputi na yan siya. Okay, so kasi nga yung crudo kasi yan din yung ginagamit na panglinis sa mga sasakyan, especially pag nag-overhaul kayo, naglilinis kayo ng mga tawag yan, yung especially yung sa engine, nagtanggal kayo ng crankcase, nagtanggal kayo ng water pump na madudumi, yung mga alternator. So yung crudo ang ginagamit natin panglinis. Okay, so kaya yung ginawa kong sistema, i-try ko, sinubukan ko, pinag-aralan kong gawin kung ano yung dapat na pwedeng i-alternative. Kasi yung flushing fluid na ginagamit ko noon, medyo ma-aksaya dahil 2 beses ako mag-change oil. So matakaw sa oil. So malaki gastos ng may-ari. So ginawa ko as nag-formulate ng kung ano yung pwedeng ikakabuti o at saka ikakatipid, ekonomiya ng client natin. Yun ang ginagawa ko. Kaya ginawa ko guys, pinag-aralan ko tong diesel kung paano ko siya gawin na as a flushing fluid pamalit doon sa flushing fluid o flushing oil na bibilhin mo. Okay, so almost na kami, 3 hours na akong nag-drain. Okay, and then nagpalit na rin ako ng oil filter. Hindi ko lang siya na-videoan guys kasi busy ako, yung naglobat yung camera natin, tsaka hiningal ako kasi galing ako sa biyahe. So mag-drain kayo ng oil nito, magtanggal kayo ng oil filter, tatanggal kayo ng gulong, tapos yung location niya nandun sa kabila, ayun oh, dun banda oh. So tanggalin mo yung gulong, makikita mo na dito, tatanggalin mo yan, itong cover na yan, tanggalin mo yan. So nagpalit na ako ng oil filter, bago na yan. So hindi ko na na-videoan guys, medyo busy. Okay, dahil marami tayong kausap. So okay, balik tayo guys mamaya konti. Pag after ng drain, talagang totally check natin yung ilalim kung okay na ba yung ilalim. Tingnan nyo yung tira natin guys, meron pang tulo. Tingnan nyo yung patak. So yung patak nya talagang parang tubig lang, di ba? Kaya hayaan natin na magpumatak siya ng pumatak na konti na lang yung patak, pasaka natin tatakpan. Okay, so sige, balik tayo guys yung konti pag ma-drain na yan. Okay, so ang gawin natin guys, ito na yung oil na mayroong crudo. Tingnan nyo yung viscosity nya, ayan o, di ba? Halos malabnaw na siya. So ibig sabihin nalinis kita paano yung old oil doon sa loob ng engine wall. And then check natin yung mechanism ng kanyang ilalim. Ayan, ayan, malabo. So okay na guys, wala nang problema dyan. So ang gawin natin, magtatakip na tayo ng drain plug and then maglalagay na tayo ng shadow oil. Okay, so tapos na rin ako magpalit ng oil filter. Okay na rin yung oil filter guys, nagpalit na tayo. Hindi na natin na videoan kasi medyo na busy tayo guys dahil may dumating na client. Okay, so ayan na guys, lalagyan natin ito ng Teflon, may washer to,
So tiplo lang natin guys para maganda yung ano. So balik ako. Okay, so maglalagay tayo ng ano guys, drain plug. Yan. Yung nilagyan natin ng sealant. Tsaka yung ano, Teflon para sureball. Higpitan ko muna. Okay, higpit tayo guys ang kamay. Higpitan ko muna guys, pagkatapos higpit balik tayo. Okay na guys, so natakpan na natin. So ibalik na natin yung mechanism niya, yung kanyang cover dito. Ayan o, ayan. Ibalik natin dito. Okay, balik ko muna guys. Tayo guys kung ano halo oil. So bukas na ito lahat yun. Okay. Bukas na yung lahat. Ready to yan yung oil guys. So ang oil ng Hado, meron siya natawag na 15.5% na revitalizant factor. So ano ba yung revitalizant? Ibig sabihin guys, i-revitalize niya yung metal surface ng bakal mo. Iko-chrome niya yung mga pwedeng maging cause ng punit o gasgas sa yung atomic metal cluster structure. Okay, so ang tawag niyan is first stage. Ayan o, first stage technology, RF 15.5. so ganun siya kaganda. Saka yung oil natin is mabango. Ayan. So all ang Ford na 3.2 almost 12 liters kasi yan dahil 5 piston kasi to. So matakaw sa langis to guys. Yan. After natin maglagay ng oil, lalagay tayo ng Hado engine treatment. Okay, so tapos ng isa. Sa laban. Video ko ulit. Ayan na. Ayan. Pan 2 bottles na yan. Ay, ito, ano, Ang dalawang ano to, dalawang galon. galon. So, Galon almost 8 yan. liters na siya. 2 gallons pala. Okay, so isang galon na lang. Ilalagay tayo ng kalahati. Natin muna. Picture mo ko. Picture. Ay, asa itong kondiya, itong asiti diya. Ilagay ko na din sa meno. Okay, sorry. Pagpagod. Ang spill. Fully synthetic. Ayan o. Ayan guys o. RF revitalizant factor 15.5 with 1 stage revitalizant. So meron siyang content ng revitalizant guys. Half lang. Lakas naman, no?
Ubus mo yan lahat. So, okay. Check muna natin libit. Tama lang. Nakita. Kita. Klaro. Wait lang. Isa pa. Hindi makaklaro yung ano. Baka may pagkamay. Kaya wala pa yung isulo ng picture na. Hindi na lang. $12 liters. 12 liters yan na. 12 liters to eh. Basta 4 3.2. Iubos mo na yan? O kasi 8. 8. Tama. Masira konti. So, paandarin natin to. Paandarin natin para makuha din nito na ano. So, ang tubig ko lang basa. Okay, so hanggang dito na. So, iubos natin to, tay. Ha? Ubos. Kaya kaya wag mo. Ubus na. Ubus mo ang ko na. Sunod ang yan. Iubos. Tama-tama, 12 liters talaga lahat. So, 12 liters lahat, guys. 3 galon. Okay. So, sunod na gagawin, maglalagay tayo ng mga treatment. Okay. Okay, so next step natin gagawin. Tapos na tayo maglagay ng oil. So, maglalagay na tayo. So, diretso na direct. Kahit hindi mo na i-warm up. Ang gagawin nyo dyan, itong latak, kailangan tubig nyo. Check nyo yung 1 buti. Okay, so okay na siya. So, lagyan natin. So, 100 ml to guys. Baka ba'y tulo dun eh. So, iubos mo yung 500 ml. Ayan. Ayan. Okay, tapos sa fuel sa fuel tank. So, takpa lang dito. So, check natin yung loob, guys. Ano, di ba? Sobrang linis niya, no? Yan ang kinaganda ng ginawa natin. So, takpan na natin. Okay, so doon na tayo sa fuel tank. Makan mo. Wala daw crudo sa dati. Dagdag na lang yan. Okay, so paandarin na natin guys yung Ford. Start natin yung ginawa nating mechanism sa pag change oil at pag yung pag flushing ng fluid. So start. Yun. So empty lang siya. Okay lang tayo. Okay. Yun, para lumabas yung kanyang RPM gauge. Ayan. So low level na siya ng fuel. So yun lang yung mga simpleng mechanism guys kung paano tayo mag hot engine treatment at sa maglagay tayo ng fuel diesel as replacement ng kanyang flushing fluid mechanism. So okay. So yan na. Doon sa engine bay. Tara, let's go. Naman nyo yung under ng engine. Oh, lakas ang hangin. Aabot hanggang dito. So, ibig sabihin, okay yung okay yung clutch pad niya guys. Reaction siya ng leak. Ayan. Pag ganyan, ibig sabihin leaking yan ng tawag niyan coolant. Kasi kulay pula oh.
kulay pula din yun. Ibig sabihin kukulat yan. So dyan dumadaan yung ano yung cooling system niya. Ganun yan. So check natin kung mayroon bang blow by. So far wala. Diba ayan. Ikan yan. Ang linis diba. So ibig sabihin yung tira natin mga malupit. Kita nyo? Malinis. Walang blow by. Wala kang makita ang blow by. Okay, so dito naman tayo sa dipstick. Ayan guys. So walang blow by na makikita. So ibig sabihin okay talaga pag treatment ka tapos yan will-maintain ka doon natin. Yun ay ginaganda nun. Dahil walang blow by, iwas talaga sa sakit sa ulo. Walang usok, taas ang andar, tahimik. Then check natin yung RPM guys, kung gaano kalakas yung RPM. Ano, tahimik na yung andar oh. Very smooth. Open the aircon. Mainit. So, pakiramdaman natin yung RPM guys. Thank you ilaw. Yeah, RPM. Ano? Yung galit ng makina nasa 800 galit na oh. Oh. Galit na oh. Lakas lang. Tsaka lumilindol yung unit, gumagalaw. Ano, lumilindol talaga oh. So, okay. RPM ng malakas. Lakas na. Okay. Ganyan pa lang makakapala ng Chris. Na 2,000 pa lang, galit na siya, malakas na yan. So ayun ang ginawa natin ng mga trabaho guys, hado, tapos naglagay tayo ng yung flashing fluid ng tudo. So yun lang, maraming salamat so please subscribe to my YouTube channel. Bye bye and God bless. See you. What?